I am maharlikhan, dugo'y malaya, puso'y handa sa laban. I am maharlikhan. Mabuhay! Bansang Pilipinas at ang buong mundo. Magandang umaga po sa lahat. Kahit doon sa mga nasalanta, maganda pa rin dahil natikman na ninyo ang binigay na paalala ng may kapal. Sa araw na ito, kasama natin ang prinsesa na naitago sa kabundukan dahil may dahilan. Ayaw kilalanin dahil alam nila siya ay banta sa kanilang mga tinatagong mga adhikain na hindi makatarungan at hindi kaangkop-angkop sa labanan ng pagbawi ng kalupaan, pagbabawi ng soberenya, pagbawi ng lahat ng kayamanan na para sa pangkalahatan. Hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa Southeast Asia, hindi lamang sa tinatawag natin na isang kontinente, kundi sa buong mundo at go beyond sa kalangitan at saka sa kailaliman. Ibig sabihin ang pinaglaban natin ay ang creation mismo. Simula't simula nang tayo ay naging tao at ang buong mundo ay ngayon nakikita ang isang bagay, ang laban ng bagong henerasyon. Si Prinsesa Perle Oriente ay isang anak na talagang inihanda rin katulad ko para sa tunay na laban sa pagbawi, para matuldukan ng kasinungalingan ng mga taong ayaw sumuko sa katotohanan. Aatras? Hindi. Bagkus lahat ito nakatakda at sa araw na ito, November 10, 2025, sinabi ko kanina, meron akong ilalabas. Hindi niya pa alam, pero nakaprograma na kung ano ang kailangan. Prinsesa, alam ko, marami ngayon ang magugulat. Pero kailangan pa ba natin magtago? Takot ka pa ba? Isa lang ang hiling ko sa iyo. Ang laban na ito hindi para sa atin, kundi sa iisang ama na nagpakasakit, nagpakababa, na hanggang ngayon nandoon nakikibaka para i-maintain ang ating soberenya na hindi bumulusok sa kalawakan. Alam ba nila yan? Alam ba ng mga iyan? Nakakonsentrate lang sila sa flood control. Nakakonsentrate lang sila doon sa facades. Sa harap, hindi nila alam ang kailaliman. So ngayon, gusto kong ito ay mailabas sa araw na ito. Dahil ang puso ko hindi lamang ganyan, dog, kundi talagang the fastest that it can be para matuldukan natin ang hinanakit ng isang ama na magpahanggang ngayon ng mga anak na suwail. Marami silang pinagtulinan, bagkus marks nilagpasan nila ang ating ama. 2 ama, 3 ama, ilang ama
subalit iisang Ama. 7 persona, iisa ang ating sinasandalan, kinakapitan para sa kaligtasan ng buong mundo, ng buong universo, ng buong kalawakan, ng buong kailaliman. Ilang buwan tayong bumubuno sa sariling sikap natin. Alam ba nila na ang ginawa nila sa pagharang, bawat minuto may kabayaran? Kaya ngayon, ibalik ko sa iyo, isang tagapaglaban ng kaharian ng tunay na maharlika. Prinsesa Pearly, Perlas ng Silangan, lahat tayo may kanya-kanyang titulo na iniwan sa atin. Bilang tanda at magpakatanda at tandaan na tayo lamang ay inuutusan at hindi tayo lalampas sa nag-uutos sa atin. Katulad ng iba, nabigyan lamang ng isang testamento at sila na ang signatory, sila na lang. Prinsesa, anong masabi mo ngayon sa sitwasyon? Dahil lahat ng sinabi ko 2009, 10, 11, 12, 13 hanggang ngayon, resolution ng global climate change. The imbalance of the environment caused by extreme mining, extreme drilling of oil field, of oil and gas and deuterium, extreme pagbungkal ng mga gold, ng mga mina, ng mga bunkers, lahat ito. Extreme lahat ang ginawa nila. Resolution of the global financial crisis, the resolution of napakasakit ng health crisis. Dahil ditong tatlong ito, 2010 pa, araw-gabi binubuno ko. Dumating, lumaban pa rin ako. Pero ang tao, bayad pati kaluluwa. Kaya magpahanggang ngayon, walang nangyayari sa kanila. Kundi, pangungutya, panghamak dahil sa kakunting kaalaman, kakunting kayamanan sa atin. Pwede mo bang sabihin kung ano na ang hinahawakan natin para sa buong mundo? Okay. I would like to, unang-una po na mahal na Reyna, gusto ko pong batiin ang ating mahal na hari, Mano po sa inyong dalawa. Ganon din po ang ating pinakamamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Edlarin Marcos Sr. Tatang, alam ko, nasa ngayon, nasa laot ka pa rin at talagang nakikipagsapalaran para nga matapos na ang mission na to. So, sa lahat po ng ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, ang lahat po ng sinasabi ng ating mahal na Reyna mula't simula 2010 hanggang ngayon ay talagang yan ay utos. At talagang nangyayari dahil yan ang kagustuhan ng Diyos ng Allah. Dahil matagal na po sana na na-implementar ang programa ng Diyos ng Allah. Kung sumunod lang, ang hindi lang ang caretaker government, kung tayo mismo ng mga tao ay sumunod sa batas, ang kagustuhan ng Diyos. Dahil matagal na tong programa na inilaan. Araw-gabi binubuno ng ating mahal na Pangulo, ang ating mahal na Reyna, mula't simula sa mission na to para lang sa may sakatuparan at may kumbaga matamasa na rin ang sinasabi nating life in its fullness. Pero ang nakikinabang at ang nananamasa ngayon ay ang mga politikong pinagkatiwalaan lang. At ang masakit at masaklap dito, lahat ng pinagkatiwalaan ng mga dokumento ay ginamit para sa sariling kapakanan. So ito, masakit na katotohanan. Marami ang nadadamay, marami ang mga inosente na walang kaalam-alam kung ano ang nangyayari at sinisisi pa ang Diyos dahil sa kanilang mga, kumbaga nga, sa sitwasyon na nangyayari at na nararanasan, lalong-lalo na sa mga sakuna. Pero ito, isang babala, paalala ng Diyos na Allah, na pag siya na ang
kumilos. Wala ni kailanman o ni sino na makakahadlang. Lalong-lalo na po ang programa dahil hindi ito para lang sa Pilipino, kundi para sa buong mundo. Matagal na po natapos ang lahat. Kaso lang, sa katigasan ng puso, katigasan ng ulo, at sa kasakiman, hindi lang sa pera, kundi sa tinatawag natin na power, greediness of power, andyan, ang hindi nagbabago. Kaya ngayon, lahat sana, mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo, marami ang nakakatingin, marami ang nag-aantay dahil alam nila na ang katotohanan ay lalabas at lalabas. Pero ito, alam naman natin na sana, kung magkaisa lang kung sana tayo, sana. At nagbago, sana tayo. Kaya nga lagi kong sinasabi, sa tayo. I even include myself kasi nga, tayong lahat may pagkukulang. Pero sa ngayon, sa araw na to, narinig niyo ang ating mahal na Inang Reyna, na ang laban na to ay talagang wala nang atrasan. Tatang, alam kong nakikinig ka at kami ng ating mahal na Reyna, hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan, handa naming ipaglaban at itayo muli ang lahat ng kailangan para sa kaharian, para sa Diyos, sa Allah. Dahil ito ay mission, hindi lang ito para sa atin, kundi para sa mga henerasyon at henerasyon pang darating. So, mahal na Reyna, alam ko po na marami tayong ginagawa at talagang nakikiusap lang po ako sa iyo na ingatan mo ang iyong sarili, ganon din po ang ating mahal na hari. Kasi sa talaga ngayon, patayan na talaga ang nangyayari dahil nga sa kasakiman ng ibang tao. So sa lahat na mga kapatid natin, sana maunawaan po ninyo dahil ito hindi kami nagpapakasarap o nagpapakasasa sa mga kakapiranggot na pera. Kasi sinabi ni Apo Lakay, kung iniisip lang po namin ang aming kapakanan, hindi na namin ito gagawin kasi andyan na. Nakita na natin, may pinakita na ang ating mahal na Reyna. Marami ng mga ebidensya pero ayaw pa rin maniwala. Kaso, dahil sila ay napagkatiwalaan o nabigyan lang ng kakapiranggot na papel, yun na ang kanilang pinanghahawakan. Na hanggang ngayon, ayaw pa rin tantanan at sirain ang ating programa. At ang masakit pa nito, kinukuha nila dahil sila na ang nagpaka-Diyos at nagpakikilalang sila ang pinagkatiwalaan. Ito lang masasabi ko. Way back April 8, talagang ibinigay ni Apo Lakay ang totoong Ferdinand Idralin Marcos Sr., ang dokumento, the letter of instruction. Hawak ko mismo at yan ay ibinigay para sa ating mahal na Reyna. So, sa lahat na ayaw maniwala at nagdadalawang isip, ito lang. Even the government, caretaker government, actually tinatawagan ko ang Office of the President na ipaabot sana ang ating kahilingan na pakinggan ang boses at sumunod sa ating mahal na Reyna. Dahil alam nila ang nangyayari, kaso lang sa katigasan ng puso, kasakiman sa power, kailangan nilang nagpakabiging-pingihan at ang kawawa dito, ang mamamayang Pilipino. Pero hindi lang tayo, kundi buong mundo. Kasi kung nakikita natin, shutdown is imminent, marami na po ang nagsasara. Hindi lang po ang gobyerno ng Amerika, sunod-sunod na po. Marami ng reklamo. Kung kailan pa kaya tayo mamumulat. So mahal na Reyna, alam ko na talagang ito, kung sa patayan, wala nang atrasan. Gagawin natin to dahil ito ay mission para sa Diyos sa Allah. Maraming salamat, mahal na Reyna. Maraming salamat din. At least, umpisa pa lang yan dahil sinabi ko sa iyo, ito ang pagbungad. Ito ang kailangan natin. Kasi kung magtimpi pa tayo, wala na. Kanina nailabas ko na ang pangalan ni Janet. Baybayin nyo na. Gumawa ka na ng testamento na lahat sila ay huhulihin at iyan ang gagawin. Mula 2009, mula sa mga personalidad na galing sa Sulu, na kunyari tumulong, mga Muslim, mga relatives, mga sinabi na may poder. Pero natuntun natin na ang Malacanang mismo ang pugat
ng konspirasiya ng claim ng royal family. At yan ang bagkus na binabawi ko. The Commonwealth Philippine Monarchy na pinamunuan mismo mula pa kay Queen Victoria, kay Mary Alexandra, at ngayon ako. Hindi nila namalayan. Ang tiningnan nila, ang Helen Panolino na naglalakad, na walang pera, na walang sasakyan, walang bahay. Dahil yun ang kanilang tinitingnan. Ang reyna, saan ang bodyguard? Saan ang kayamanan? Saan ang mga gold? Nagkamali sila. Dahil ang reyna na inutusan ay tinuring nilang busabos. Tinuring nilang isang dukhang hindi kayang umahon pataas. Iyan ang kasalanan ng mga pamilyang pinagbilinan na inutusan na pag dumating ang apo ng Malaysia, ang apo ng monarkiya, ng Commonwealth, kailangan tulungan. Wala silang ginawa. Pinakikilala na sa kanila. Kumo hindi ako mayabang. Kumo hindi ako nagmamalaki. Tiniis ko lahat. Nilulunok ko lahat ang paratang. Pero ngayon, isa-isahin mo ang scammer. Ngayon, nagbigay ka na sa ngalan ni Apo, shutdown ang Security Exchange Commission na siyang PowerPoint, power as juridical authority na lahat ng kumpanya ay mag-operate. Lahat ng first 1,000 company ng Pilipinas list down mula sa mga bangko, BPI, Security Bank, Metro Bank, BDO, Land Bank, lahat iyan na mga bangko. List down. List down Aboitiz, sinabi ni Rajanet Ismilia Valdebarona na na-recover ko na yan. Kaya nag-raise tayo ng pera na umabot sa 28.2 or 22.8. Kahit papano, milyones iyan. Na na-recover na ang Philippine Airlines, na-recover na ang Kalupaan, na-recover na ang BPI, lahat ng bangko, BDO, lahat iyan. Hanapin si Ismilia Valdebarona mismo magpadala ng sulat sa Russian Embassy or even to Putin na ito ang ginawa nila. Dapat sila, wag silang maging isang ganit sa kapangyarihan. Naging claimants ang simbahan ng Reformed Church ng Christian nila. May ebidensya. Tawagan mismo si Ping Lacson, si Gringo Hunasan. Lahat sila mananagot kung kasabwat sila. Mismo si Wayne Guanzon, mga attorney, mga lawyers, wala akong pakialam. They are talking to the sovereign judge, the daughter of Judge Pihaw, the global lawyer that controls the world. Yan ang hindi nila alam. That ora mismo, I can declare war. But I don't do that because I feel that it is not the right way how to fix peace and order in the sovereign land. Of the promise of all the promises of the gods of the country of all of us, inantay natin. Pero sobra na. As I said earlier in my previous video, that dito Pilipino na walang alam, mga kunting alam, ni hindi man lang marunong mag-English, sila pa ang mas mayabang, sila pa ang mas matapang, at sila pa ang nagbibigay ng husga na hindi totoo. Kaya yung mga taong hinihimo ko
maayos, lalong nagkakaroon ng problema. Pues, sulatan ang Philippine Embassy ng Malaysia. I want all the list of all the Filipinos married to the different race. Lahat ngayon, dahil pauuwiin sila sa Pilipinas at nang matikman nila ang tunay na buhay ng isang Pilipino bago nila matamasa ang yaman ng ating lahi. Pero kahit saan sila sa mundo, dahil ang programa natin na Balik Probinsya, na yan ang inutos kay Trump. Kaya si Trump pinapauwi ang mga tao. Yan ang programa ng mga lolo. Balik Probinsya. Now, i-implement yan. Okay? I was trying to reach John Leslie of Jessica Soho para ikaw nang interviewin, hindi ako. Lahat kayo, ABS-CBN, may mga kasalanan kayo for broadcasting, for bigay ng mga informasyones na hindi totoo, walang basihan, at pagtakip sa katotohanan mula 2009 nang lumabas ako at lumabas ang Radya Mamay. At kung sino ang sumuporta sa kapatid ni Radya Mamay, claiming the name and even my name shall be punished in the severest law of the royal family. Yan ang hindi nila namalayan. Our grandfather Lily Chun, the Emperor of China, told me, instructed me, and I have that documents given to me in 2018 that I am the granddaughter of the Royal Empire of China. That's why Apu Lakay, Judge Pihao, is the one that could fix the entire global earth, not only of the global earth, but even beyond, in all the planetarium, in the planets of the world, of the heavens, of the galaxy. That's why my authority is even intergalactic as stipulated in the letter of instruction 0002. And this 0002 letter of instruction has been given to the entire universe. That's why even other planets recognize the queen. You sell buhong, you say crazy, but you don't even know how queen fights throughout the equilibrium towards the quantum physics, towards the thing that you could say you are all intellectuals. Pero mga kayo ang masabi kong stupid idiot dahil up to now, flood control lang hindi nyo magawa dahil sa scamming, dahil sa pagkuha ng pera. Next, Prinsesa. Sulatan ang ating Central Bank. Sabihin ninyo na panahon na, kung hindi, pasasabugin na sila. Masusunod po. Can change the world. They are entity under the power and authority of the President Ferdinand Intralin Marcos Sr. dahil yan ay inutos to collect and pababayarin lahat ng countries, lahat ng central banks nila, at lahat ng kanilang mga kabangkuhan, mga prime banks, the 4.5%. Sulatan lahat ng agencies, as we have done, is just a click away before every system shuts down. Kasi talagang mawawala ang kuryente. Lahat nagka-crush na. Hino-hold on ko lang kasi meron pa akong isang tinitimbang. Pero bukas makalawa,
baka wala ng pera ang buong mundo. Simple as that. Because they didn't realize. Because of the concealment. Because ng pagharang ng mga media. They cannot even touch my name because they knew that once they touch my name, it will become like a nuclear bomb that will give them the privilege that they have made the mistake of covering the entire truth that led to this calamity. And I have to impose the law of all the TV stations, of all the print medias, of all these people that conceal the truth. So everything will be liable into this as the precipitating factor. Sila ang mga factors dahil tinatago nila sa madlang people. Sulatan si Spurtan kung ayaw niyang putol ulo. Sobra na, tama na. Sulatan ang Chief of Staff, Commanding-in-Chief. Commanding-in-Chief si Apo? Hindi sila. Sumuko na sila. Tawagan ulit ang Malacanang or send an email. Sabihin nyo inutil siya, bumaba na sila lahat. Wala na akong sinasanto. Pangalan niya Bongbong Marcos? Paano kung i-DNA siya at hindi siya? Lahat ng nagsasabi sila buhay pa. Gloria Arroyo, Rodrigo Roa Duterte, Murad Maas. Bigyan mo ng sulat. They are asked to comply for biometrics and DNA. Call the NBI. That is our men inside. And I know that. Tama na, sobra na. Gumanap na sila. Tell Bronner, the Chief of Staff now. Wala nang panahon. Wala nang panahon. Kung sino ang commanding ng Marines, sabihan mo na, inuutos ni Queen, suportahan na ang presidente. Wala nang ibang presidente na magtataas muli ng dignidad ng buong bansa, kundi si Apo Lakay lamang. Walang ibang Marcos. Hulihin ang Marcos kahit matanda pa sila kung hindi sila sumunod kay Judge Pihaw. Iyan ang utos ng Queen. Utos ko dahil pagod na ako. Biro mo ako ng mamamatay sa kaiyak para sumuko kayo, pero hindi na. Huwag niyong intayin na ibigay ko ang dokumento ng firing squad para sa inyo. Lahat ng BARM, mamamatay tao sila. Kilala ko sila. Dokumento ko ang dinala kay Najib. Tinanong ako ng tao ni Najib, sino ang may gawa ng blood compact? Ako at si Radja. Sinong may gawa ng Bangsamoro Basic Law framework na ginawa nila? Pati obispado, bigyan mo ng notice of absolute authority, part 2 in the name of the Commonwealth, because the absolute notice of authority was given to them by the King and Queen of the Sulu Sultanate. But now, do it, the notice for them in the name of the President of Commonwealth. Noted. It is not anymore the playground that they have. Just do it. Lahat ng media people, they owed me dahil sa pagtakip ng katotohanan. Ngayon, dati, sinama ako doon sa mga claimants, yung Dato Adlaw and everything. Check with the embassy, with the Chinese embassy, kung sino yung mga bloggers na binayaran na dinala sa China. Umuwi na ba si Flory Aguilar? Follow up the embassy. Hindi siya pwedeng
Basta lang, ilalantad yan siya para malaman natin kung sino nag-utos sa kanya. That is the way how to investigate. Kunin si Radjanet para siya mismo mag-spell out ng lahat ng politiko na binigyan niya ng pagkakataon dahil pina-stop ko yung relocation, yung doon sa Cebu. Yung bay doon na kinuha nila, na tinambakan nila, that caused the imbalance of the waters, of the oceans, of all of this, that contributed to this flooding that they have. Kunin mo lahat ang mga lumalaban. Lahat kunyari. Now check with Drilon. Kasi sabi nila, patay na si Drilon, binaril nila. Lahat ng binaril niya at sinabi na nilibing sa iwahig, imbestigahan na. Dahil this is the way how to do it. I had been trying to be humble, trying to give them the privilege that they will do it. They didn't know that I have the power and authority to implement, to enforce the law of the sovereignty and ownership. Hindi ba nila alam na binili ni Apo ang sovereignty na yun ang ginamit ng Espanyol dahil ang Sultan Sulu pinalis niya, kaso lang ang mga loko-lokong Espanyol inangkin nila para walang gulo, binili ni Apo. Kaya ngayon ang binili pera ng lolo, kaya wala na ngayon pwedeng mag-claim between Sultan Sulu, between Philippines, between Apo, between Ama Ali, dahil ang ginawa nila, binigay sa akin bilang apo para wala ng away dapat. Pero sino nagpapaaway? Sila. Ngayon, dalawa na lang kaming natitirang lumalaban. Sino pa sa mga anak ang pwedeng lumaban? Hamon ito sa inyo kung anak kayo ng Diyos, kung anak kayo ni Apo Lakay, ng asawa niya. Come to the open. Laban ito ng pamilya. Bakit kayo nagkiklaim? Hindi kiniklaim ang yaman. Binabawi. Ngayon lahat iyan, SM, pakisabi sa kanila, ha? Hanapin si Marichi Tabo-Tabo Kusap. Dahil siya daw ang reyna ng Lupasog. May tumawag dito, si Gallardo. Tanga pa ang sabi sa akin, hindi niya alam na ang kausap niya ako. Okay? Lahat iyan kukunin at nang magsalita ng tama. Yung sinabi ko sa iyong rescue na nasa SEC, Mark Red, at yan ang unahin. Lahat ng tinayo, yung rescue na tinayo ni Joey, ni Pilota, ni Augusto Suarez, lahat iyan mula doon. Hanapin si Augusto Suarez dahil yung tag cash nila, yung lahat na yan, ipag-isa. Malas lang nila, nakasurvive ako. Malas lang nila at nabuhay ako. Malas nila dahil kailanman hindi ako pabayaan ng Diyos Ama, ng Allah. Ngayon, pasalamat tayo. Kaya City, alam ko na ikaw ang pinuputakti nila dahil wala kang karapatan. Mas lahat ng complaints na sa iyo dahil nagtatago ka kesyo, nakakuha ka ng pera, tapos biglang Little money can cause a friction. Ngayon yung taga Palawan na hinihingian na ako na magbayad, tapos yung pala matagal nang nakuha yung titulo. All of this will be put into justice for harassing, for tormenting the brain of the queen, and instead I can get the money as easy as that. Pero ang ginawa nila mula kay Joey, pinaikot nila na instead sila ang tutulong sa queen. Si queen ang tutulong sa kanila. Binaliktad nila ang senaryo, which still good for me because I can draw the justice system, including themselves. Now, what do you think will happen? There is no government.
That's why Bongbong and the packager put it, Bagong Pilipinas, which is Radjanet is part of it, who printed the animal polymer. Account it also to Radjanet because she knows. She distributed it to all the congressmen, to all the senators. That's why we have the capacity to declare now, in the name of the President, Ferdinand Hidralin Marcos Sr., demonetization, because they have defied the order that is supposedly the currency in honor of the king and the queen, with all the respect of the grandfathers that are being put into the currencies. Instead, they put animals, so they are also animals. Lahat politiko, lahat senador, bumaba kayo. Lahat kongresistas, bumaba kayo. Before I could order shoot to kill if you will not adhere to the voice of the queen governess